sa ating serye ng pagtalakay at pagsagot sa mga katanungan ng mga kapatid sa pananampalataya at ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya. Ang serye pong ito ay naglalayon na makatulong sa mga nagsusuri ng katotohanan at masagot ang ilan sa mga pagpuna o tiliksa at katanungan sa ating pananampalatayang Katoliko. Hindi po natin layunin na makapanira o makapaniwala makapanira ng paniniwala ng iba o kaya'y makasakit ng damdamin ng bawat isa. Hindi ko rin po intensyon na magpasikat o para lang makilala. Ginagawa po natin ito alinsunod sa panawagan ng simbahan na ipagtanggol ang pananampalatayang Katoliko. Ang una po nating tatalakayin ay ang tungkol sa original sin o original na kasalanan. Tinatawag din po itong kasalanang pinagmulan, unang kasalanan at kasalanang mana mula kay Eva at Adan. Minarapat po natin na ito ang unang talakayin sapagkat ito ang pangunahing dahilan kaya po binibinyagan ang mga sanggol sa ating mga simbahan. At nakita din po natin na hindi ito gaanong natatalakay sa YouTube at sa mga live videos. Ang madalas nating makita o mapanood ay yung mga paksaing tungkol sa true church, rebulto, pagka-Diyos ni Kristo. At ito naman ay mahusay na naipaliwanag ng mga magagaling nating Catholic faith defender. Kaya simulan na natin mga kapatid. Basahin po natin ang tanong mula kay kapatid na Rudy Bernabe. Sabi po niya, bakit ang mga Katoliko naniniwala sa original sin o kasalanang minana? Ang kasalanan ba ng mga magulang ay namamana ng mga anak? Ang ibig bang sabihin nito kung magnanakaw ang magulang, magiging magnanakaw na ang mga anak? At kung ano ang parusa sa kasalanan ng mga magulang ay ganoon din ang daranasin na parusa ng mga anak? Hindi ba sabi sa Biblia, ang nagkasala ang dapat mamatay, ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng anak? Mga kapatid, basahin po natin ang kanyang binanggit na passage from the Bible. Yan po ay mababasa sa Ezekiel Kapitulo 18, talatang 20. Ganito po ang ating mababasa sa salin ng mabuting balita. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid. At ang masama ay mamamatay dahil sa kanyang kasamaan. Basahin pa po natin ang isang salin mula naman po sa salin ng mga Protestante, ang dating Biblia. Ganito po ang ating mababasa. Ang kaluluwa na nagkasala o nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay nasa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. Ginagamit din nila ang mga talatang katulad nito sa Deuteronomio Kapitulo 24, talatang 16, sa Ikalawang Hari, Kapitulo 14, talatang 6. Yan po ang mga katulad nitong talatang ito. Okay, bilang sagot po natin. Una, tama po ang nakasulat sa Ezekiel chapter 18, verse 20. Ang mali po ay ang pangunawa nila sa talata sapagkat pinalalabas nila na kasamang tinutukoy doon sa talata ang original sin na mula kay Eva at Adan. Pero kung babasahin natin ang mga konteksto, mga kapatid, ang tinutukoy sa talatang 20 ay ang actual sin o personal sin committed by the biological father or the biological son. Kaya yun po ang tinutukoy sa mga konteksto. Kaya kung babasahin po natin ang mga konteksto,
ay makikita natin doon, classified kung ano-ano yung mga actual sin na yun o mga personal sin na maaring magawa ng ama o ng anak na nagbubunga ng kamatayan ng kaluluwa at hindi namamana ng isa't isa. Basahin na lang po ninyo ang nakalagay doon, yung mga context niyan sa beginning verses 1 up to 19. Okay po. Sa katuruan ng simbahan, tanging ang original sin from Adam and Eve lang po ang sinasabi ng simbahang Katoliko na namamana. Hindi po namamana ang aktual o personal sin ng mga magulang natin. Yung sinasabi na nagtanong, yun po ay isa po sa mga misconception o maling diwa na ikinapit nila sa doktrina Iglesia Katolika tungkol sa doktrinang original sin. Kaya bilang paglilinaw, una, ang original sin po ay hindi po actual sin na nagawa ng ating mga magulang o mga biological parents natin. Pangalawa, ang actual sin po o personal sin na nagawa ng ating mga magulang ay hindi po namamana ng mga anak. Hindi po nangangahulugang kung magnanakaw ang ama ay magiging magnanakaw na din ang ating mga anak. Maliwanag po ang sinasabi ng Catechism of the Catholic Church, paragraph 405. Ganito po ang sinasabi, and I quote, "Original sin does not have the character of personal fault in any Adam's descendants." So ayan po, malinaw po. Ang doktrina ng simbahang Katoliko na ang original sin ay walang bahid katangian ng mga personal fault or actual fault ng ating mga magulang. Hindi ba tayong lahat ay mga Adam's descendants? So yun po ang sinasabi ng ating CCC. So wala talagang kasama ang original sin. Ito ay eksklusibo lang sa kasalanang mana na mula kay Eva at Adan. Kaya mali po na ang paggamit nila sa Ezekiel chapter 18 verse 20 dahil ang tinutukoy po doon ay hindi original sin kundi personal fault po o actual sin ng isang magulang at o kaya ng isang anak. Kapag nagawa nila yon, sila ay mamamatay, magkakaroon ng kaparusahang kamatayan, ngunit yung kasalanan yon ay hindi mamamana ng anak o ng kasalanan ng nagawa ng anak, hindi rin mamamana ng kanyang ama. Ayun. Okay, yung pinagmulan na kasalanan, basic na ito. Ito po. Itong dadako na po tayo sa ating pinaka-proper ng topic. Saan ba nagmula ang original sin? At ano-ano ang katibayan sa Biblia na ito'y nasa lahat ng tao? Okay, hindi na po tayo magkwekwento na o mag-i-storytelling dito, no? Dahil alam naman nating lahat kung paano nagkasala ang tao at kung anong istorya ng creation. Kaya ang gagawin po natin ay kukunin na lang po natin yung mga pinaka-importanteng talata para makita natin ang katibayan na talagang ang kasalanan ng tao ay mamamana. Ang kasalanan ni Eva at Adan ay mamamana ng lahat ng tao. Basahin po natin dito po sa Genesis chapter 1 verse 27. God created man in His image. So, yan po yung tinawag nating the creation of man. Dito po sa Genesis chapter 2 verses 16 to 17, diyan po ang naganap o nangyari yung first command, unang utos ng Diyos. Sinabi niya, basahin po natin, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Dito po sa Genesis chapter 3 verses 4 to 5,
tinawag ko pong the first temptation, sapagkat dito po naganap ang unang pagtukso ng Diablo sa unang nilalang ng Diyos na tao. Sabi po dito, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang isang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Dito po sa Genesis chapter 3 verses 6 to 7, dito po naganap yung the first sin at yung the first disobedience. Verse 6, ang punang kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya na ang kanyang asawa at kumain din nito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinaghati-hati nila yon at ginawang panakip sa katawan. Dito naman po sa Genesis chapter 3 verse 19, bukod dun sa first punishment, yun nga, yung kamatayan, ito yung isa pa sa parusa doon sa pagsuway na ginawa ng unang tao ni Eva at Adan. Dito po ang mababasa ay ganito. Genesis chapter 3 verse 19, sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. So dito mga kapatid, nakita natin na mayroong unang utos. Mayroong unang utos. At sa unang utos ay mayroong unang pagsuway. At dahil sa pagsuway, sa unang utos ay nagbunga ng unang parusa ng kamatayan. At kung aaralin ito, mga kapatid, kung aaralin po natin mabuti, ay dito pa lang, makikita na natin na ang kasalanan ni Eva at Adan ay mamamana ng lahat ng tao. Ito po. Paano? Ganito po yon. Pansinin po natin mga kapatid. Una, kahit basahin natin ang buong chapter 3 ng Genesis, we cannot find any single verse that God forgive Adam and Eve to their sin. Wala po. Ang mababasa natin ay yung mga parusa sa kanilang pagsuway. Una na sa lahat ay yung kamatayan. At dahil po rito, ang kasalanan ay naging nature na ng unang tao. Naging nature ni Eva at Adan, sapagkat nung hindi pa sila nagkakasala, ay likas po sa kanila ang kabanalan. Dahil nilikha sila ayon sa wangis ng Diyos na banal. Ngunit nang nagkasala na sila, naging likas na sa tao ang kasalanan. Kaya noong nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina, ay makasalanan na tayo. Dahil doon sa itinanim na kasalanan o naging bunga ng pagsuway ni Eva at Adan, natanim sa kanila ang kasalanan. Naging nature sa kanila ang kasalanan. Sabi nga ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 7 verse 17, kung masama ang naitanim, ay masama din ang magiging bunga. So naalala ko tuloy yung nagtanong sa akin na sabi niya, kung likas sa tao ang makasalanan, ibig bang sabihin si Mary ay makasalanan na? Well, ang sagot po natin diyan, kahit likas na ang kasalanan sa tao dahil sa pagsuway ni Eva at Adan, ay walang imposible sa Diyos. Pwede siyang manghimasok sa law of nature. Si Kristo nga, na ipaghanda ng Diyos ng isang katawang banal upang maging katawan ng Diyos dito sa lupa. At noong narito ang anak ng Diyos, nung narito na sa lupa, ay nakita nating inutusan niya ang nature, ang kalikasan.
Pinahinto niya ang malakas na ulan. Pinahupa niya ang malalaking alon. At yan po ay nasa kanyang ebanghelyo. Kaya makapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kaya naman, na-preserve ang katawan ni Mary na walang bahid kasalanan. Pero mga kapatid, ibang paksa na po ito. At siguro ay matatalakay din natin dito sa ibang pagkakataon kung loloobin ng Diyos. Pangalawa, ano pa ang nakita nating katibayan sa Genesis chapter 3 na ang unang kasalanan ay mapapasa lahat ng tao o mamanahin ng lahat ng tao? Pansinin po natin muli mga kapatid, hindi ba ang parusan sa kasalanan nila Eva at Adan ay kamatayan? At sinabi sa verse 19, sa alubok sila nanggaling at sa labok din sila babalik. Ngayon, kung kay Eva at Adan lang ang kasalanang nagawa nila at hindi mapapasa lahat ng tao, ayan ang tanong bakit lahat ng tao ay nakakaranas ng kamatayan at bumabalik ang kanilang katawang lupa sa labok? Samantalang ang parusa ng kamatayan ay kay Eva at Adan sinabi ng Diyos. Nakuha po ba natin mga kapatid ang punto? Okay, ganito po ang punto. Kung kay Eva at Adan lang ang kasalanan at hindi ito mamamana, dapat kay Eva at Adan lang din ang parusang kamatayan at pagbabalik ng katawang lupa sa alabok, di ba? So, yun po ang punto. Kaso nararanasan po natin lahat yun Yung pagkamatayan at pagbabalik ng katawan natin, katawang lupa natin sa alabok. Kapag tayo namatay na. Hindi po ba mga kapatid? So kasi, naging nature na din ito ng tao. Naging likas na din sa tao ang mamatay. Yan po yung sinasabi dyan. Naging likas na sa tao ang maging mamatay. At yung katawang lupa niya, likas na rin na bumalik sa alabok. Dahil doon nga sa pagsuway ng unang tao sa Diyos. At dahil sa pagsuway, nawala ang orihinal na anyo ng tao na walang kamatayan at punong-puno ng kabanalan. Kaya napaka-illogical, mga kapatid. Napaka-illogical kung sasabihin na kay Eva at Adan lang ang kasalanan. Sila lang ang nagkasala at hindi ito mamamana ng ibang tao. Kung ganyan, ang reasoning nila, lalabas na ang hindi mamamatay ang ibang tao at hindi babalik ang katawang lupa sa alabok. Si Eva at Adan lang ang makakaranas nun kasi sabi nila, hindi mamamana Di po ba? So maliwanag po ang senaryo. Maliwanag po ang senaryo sa Genesis chapter 3. Magkakaugnay po yan. Hindi po natin pwedeng tanggalin o ihiwalay ang isang kaganapan dahil malinaw po ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Nagkaroon ng pagsuway at pagkatapos ay ang parusa ng kamatayan at pagbabalik ng katawang lupa sa alabok. Consistent po yan dahil lahat ng tao dumaranas ng kamatayan na yan, ng kamatayan. Ngayon, may nagsasabing spiritual death lang daw ang tinutukoy. Spiritual death lang daw, hindi kasama ang physical death. Kalokohan po yun. Namamatay nga ang tao, di ba? At isa pa, maliwanag sa verse 19. Sabi doon, ang parusa, bumabalik ang katawang lupa sa alabok. O di ba, bago mangyari 'yon, mamamatay muna ang tao. Kuha po ba natin ang punto? Paanong spiritual death lang may parusang ang babalik ang katawang lupa sa alabok? Di ibig sabihin mamamatay din ang katawang lupa. At yan po ay patuloy dahil lahat ng tao namatay ay dumadanas ng ganyan. Very consistent po ang aral na nakita natin sa Genesis chapter 3. Hindi likas sa tao ang kasalanan, ngunit noong sumuway sa Diyos at nagkasala, naging likas na ang kasalanan sa tao. Hindi likas sa tao ang mamatay, ngunit noong sumuway at nagkasala siya, may kamatayan na ang tao.
Hindi likas sa tao ang bumalik ang katawang lupa sa alabok, ngunit noong siya ay sumuway at nagkasala, ang kanyang katawang lupa ay naging corruptible na at bumabalik na sa alabok. Yan po ang nasa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 pa lang po yan ay malinaw na napatunayan natin na ang unang kasalanan o original sin ay talagang mapapasa lahat ng tao. Okay, iwanan na po natin muna yan at ating pong pagpatuloy. Ano po ba ang iba pa nating katibayan na ang unang kasalanan o original sin ay mapapasa lahat ng tao o mamanahin ng lahat ng tao? Basahin po natin sa Panaghoy 5:7. Ganito po ang nakasaad. Nagkasala nga ang aming mga ninuno at dahil sa kanila kami ay nagdurusa. Ang sabi sa talata, nagkasala ang kanilang ninuno at dahil doon ay nagdurusa sila. Ngayon, baka sabihin naman nila na yung mga ninuno na tinutukoy ay tumutukoy sa mga tatay ng tatay nila at nanay ng nanay nila. Sige, ipagpalagay na natin na ang tinutukoy nga ay ang mga tatay ng tatay nila at nanay ng nanay nila. Ang tanong, saan ba nagmula ang kanilang mga ninuno? Hindi ba kay Eva at Adan din? Malamang, kung nabubuhay lang ang kanilang mga ninuno, ay ganun din ang kanilang sasabihin. Sila'y magdurusa dahil sa kasalanan ng kanilang mga ninuno hanggang makarating yan kay Eva at Adan na unang ninuno ng lahat ng tao. Sabi nga sa Genesis chapter 3 verse 20, Eva, itinawag ni Adan ang kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Kaya yung mga ninuno na tinutukoy sa talata ay kay Eva at Adan din ang punot dulo nun. Ngayon naman, baka sabihin naman nila, bakit lumang tipan lang tayo kumukuha ng talata? Saan naman mababasa sa bagong tipan na patunay na ang unang kasalanan o original sin ay mapapasa lahat ng tao? Basahin po natin ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 5, talatang 12. Ganito po ang nakalagay sa salin ng mabuting balita. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Basahin naman po natin ang salin ng mga protestante sa ang dating Biblia. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yan po mga kapatid, napakalinaw ang sinabi ni Pablo. Kung tutuusin, self-explanatory na po yan, yung talatang yan. Pero para sa kapakanan ng mga kapatid nating protestante na nalalubuan, ay ipapaliwanag po natin. Kunin po natin praise by praise. Una, sinabi ni Pablo, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Sino ba itong isang tao na ito na pinasukan ng unang kasalanan? Hindi ba si Eva at Adan? O hindi ba si Eva? O kaya si Eva at Adan dahil ayon sa Genesis chapter 2, tinawag din silang bilang isang tao. Pangalawa, sinabi ni Pablo, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. O di ba ang parusa ng Diyos ay kamatayan noong sumuway si Eva at Adan? Pangatlo, sinabi ni Pablo, dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala.
Maliwanag po mga kapatid, maliwanag po, ang kasalanang pumasok sa unang tao, ito ay sina Eva at Adan, ay nagdulot ng kamatayan sa lahat ng tao o lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Ito ay dahil sa kasalanang pagsuway. Kaya ito ang dahilan. Kaya lahat ng tao ay nagkasala ayon kay Pablo. Ginamit ni Pablo ang salitang lahat ng tao, mga kapatid, dahil ito ay tumutukoy mula kay Eva at Adan hanggang sa mga tao pang darating na isisilang sa mundong ito. Yan po ang ibig sabihin ni Pablo doon na lahat ng tao, mula kay Eva at Adan at sa mga darating pang tao sa mundong ito. Dahil yaong mga isisilang pa lang na sanggol ay tao din katulad natin. Kaya sila man ay may taglay na kasalanang mula pa kay Eva at Adan. Yan ang ibig sabihin ni Pablo sa talata na lahat ng tao ay nagkasala. Kaya mahalaga na ang tao ay mapasakop kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo upang maalis ang kasalanang nakatanim sa sanggol, ang kasalanang mana na mula pa kay Eva at Adan. Ang wika naman ni Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 21, ay ganito po ang sinasabi. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, binanggit na yung sa talata yung pangalan ni Adan. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat ng tao dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. So paano magkakaroon ng kaugnayan kay Kristo? Yan ay sa pamamagitan ng bautismo na hindi po muna natin tatalakayin sa mga sandaling ito. Okay, siguro naman malinaw na yan mga kapatid. Patuloy po tayo mga kapatid. Ano pa ang katibayan natin sa Biblia na ang kasalanang orihinal ay napasa lahat ng tao? Basahin po natin ang pag-amin mismo ng isang lingkod ng Diyos na siya ay makasalanan buhat pa nang siya ay isilang. Dito po sa awit 51, talatang 5, ganito po ang ating mababasa. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iluwal. So maliwanag po mga kapatid, umamin ang isang lingkod ng Diyos na buhat patawaan niya nung siya'y isilang, o sabihin na nating buhat pa nung sanggol pa siya, ay makasalanan na siya. Kaya ang tanong natin sa mga kapatid nating protestante, kung hindi minanang sala ito mula kay Eva at Adan, saan galing itong kasalanan ito ng lingkod ng Diyos? Na ayon sa kanyang pag-amin, makasalanan na siya buhat pa noong siya'y isilang. Yan po ang tanong. Ito naman pong huling talata na ating ilalatag ay isa pang patunay na ang kasalanang orihinal mula kay Eva at Adan ay mapapasa lahat ng tao. Basahin naman natin ang Isaiah 48, talatang 8. Dito naman ay ipinaalala ng Diyos sa bayang Israel na noong nasa bahay bata pa lang sila ay mananalansang na sila sa Diyos o makasalanan na sila sa harapan ng Diyos. Mula po sa dating Biblia, isang saling protestante muli, sa Isaiah 48, talatang 8, ganito po ang ating mababasa. Hindi mo narinig. Hindi mo naalaman. Mula nung una ay hindi nabuksan ang iyong pakinig, sapagkat talastas ko na ikaw ay gumawa ng totoong may kataksilan at tinawag na mananalansang mula pa sa bahay bata. So malinaw po mga kapatid. Malinaw po mga kapatid, ipinaalala ng Diyos sa mga Israelita na mula pa nung una sila ay mula pa nung una na sila ay nasa bahay bata pa,
Ibig sabihin, nasa sinapupunan pa lang ng kanilang ina, ang sabi ng Diyos, sila'y mananalansang na o may kasalanan na. So dito na po mga kapatid, magtatapos. Dito na po tayo mga kapatid magtatapos. Nawaya, kahit papano ay naliwanagan po tayong lahat sa ating naging pagtalakay at pag-aaral sa doktrina ng ating simbahang Katoliko, ang ukol sa kasalanang original o original sin. Sa susunod, mga kapatid, sa susunod po na serye ng pagtalakay ay ating pong papaksain ang tungkol sa kahulugan ng salitang bautismo. Dahil po may nagsasabi na ang bautismo ay iisa lang ang kahulugan nito sa Biblia. Mahalaga po na mga kapatid na matalakay ito sapagkat ito pong unang dalawang serye ang aking magiging preparasyon para sa paksa na infant baptism sa ikatlong serye. Akin pong ibabahagi ang gagamitin ko sanang presentation noong naudlot na friendly dialogue namin ni Senior Pastor. Pero nakakalungkot dahil hindi po kaya nauglot dahil hindi po tayo sinipot ng makalawang beses. Beno, hanggang dyan na lang po at magandang araw po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Diyos. Maraming salamat po mga kapatid. At siya nga pala mga kapatid, pwede po kayong mag-iwan ng tanong tungkol dito sa ating tinalakay. Yung unang 3 tanong lang po ang sasagutin natin ng live sa susunod na serye bago tayo tumalakay. At yung iba naman po na hindi po masasagot, pag may time po ako ay sasagutin ko po yan sa inyong sa ating comment box via written po. Salamat pong muli at God bless po sa inyong lahat. Magandang gabi po muli mga kapatid.